Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pre-trial hearing ni FPRRD sa ICC gaganapin sa February 23. Taas singil sa presyo ng produktong petrolyo muling ipinatupad. Bilang ng mga mahihirap sa bansa bumaba. Philippine Coast Guard patuloy sa search and rescue operations para sa lumbog na MV Tricia Kirsten III. VP Duterte ikinalungkot ang trahedya sa karagatan ng Basilan. C5 Road minamataan bilang lokasyon ng bagong bus transit. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating paunang balita, hindi ako kontraktor kung hindi isang dating mambabatas. Ito ang mariing binigyang linaw ni dating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at anya, hindi siya kontraktor at hindi rin niya kilala ang kontraktor ng nasirang flood control project sa Arayat, Pampanga. Narito ang balita mula sa GNN Pampanga, hatid ni Patricia Mamangon Mercado. Mariing nilinaw ni dating Senior Deputy Speaker at dating Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. na hindi siya isang kontraktor kundi isang mambabatas. Sa pulong na ginanap sa Arayat, Pampanga kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga opisyal ng DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, iginiit ni Gonzales na isa siyang mambabatas at hindi kontraktor bilang tugon sa mga batikos at paratang laban sa kanya. Gusto ko lang po sabihin ito. I want this one very, very clear to you. Si Dong Gonzales po, hindi po kontraktor. Hindi po ako kontraktor. Ako po isang mambabatas. From 2007 hanggang 2013, from 2016 to 2025, at ako po isang legislator. Hanggang ngayon po, hindi po ako kontraktor. Kaya yung binibintang po sa akin, sa media, another platform, wala po akong alam na contractor na gumawa dyan. Mariin din niyang itinanggi ang anumang ugnayan niya sa Edmarie Construction Trading. Ayon kay Gonzales, hindi niya umano kilala ang nasabing kontratista at wala siyang naging personal na pagkikita o pag-uusap dito. Ang pahayag ay kaugnay ng alegasyon na siya raw ang tunay na kontratista sa kandating flood control project at ginamit lamang umano ang lisensya ng Edmarie Construction Trading. Ma'am, you're here when Mayor Benji Magalong, Secretary Vince, Vice Gov Delta, inspected kandating. Ang kontraktor nandun nakakulay asul. Tinanong niya, sabihin mo na yung totoo. Sino ba talaga niram ba yung lisensya mo rito? Hindi. Ako po talaga yung kontraktor. Ano ba ang gusto niyo marinig, ma'am? Hindi ko kilala si Ed Marie. Kung engineer man yan, engineer ako, hindi ko pa nakikita ng personal si Ed Marie. Okay. Ang pamilya ko, contractor yan, di ba? Pero ako hindi ako contractor. My son is a civil engineer. Di ba? Kung halimbawa, gagawin ko yung kandating na yan, ba't ko pa ihiramin si Ed Marie? Sige nga, ba't ko pa ihiramin si Ed Marie? Ba't hindi ko gagamitin yung company ng family ko kung ako ang gagawa? Di ba? Napaka-basic naman nun. Napaka-basic naman nun. This is purely, boss. Let us forget politics. Let us forget politics, okay? Let us fold it, move forward para sa kinabukasan ng ating bayan. Kalimutan natin yung politika, malayo pa yan. 2 years and a half pa yan. Wala naman ako sinasabi eh. Akala ko nga, nung June 30, 2025, baka kapagbakasyon ako ng maayos. Hindi eh. Nung after ng SONA, tira ng tira sa akin eh. Hindi na ako nakaupo eh. Diba? Hindi ko alam, boss. Kayo naman pwede sumagot. And I'm urging you, my friends in media, let's be fair. Ano? Sabihin lang natin yung totoo. Sabihin lang natin yung totoo. Hindi ako nagpapapanig sa inyo, hindi ako nagpapakampi sa inyo. Sabihin lang natin yung totoo kung ano ang
talagang nangyayari sa ating bayan. Samantala, nananawagan si Gonzales ng pagkakaisa sa hanay ng mga lingkod bayan at mamamayan sa gitna ng mga kontrobersya sa bansa. Pahayag pa niya, pabor siya sa investigasyon ng mga pumalyang flood control projects. Ngunit hindi rin daw dapat isantabi ang pagtutok sa usaping pang-ekonomiya. Patricia Mamangon, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, opisyal nang gaganapin sa February 23 ang pre-trial proceedings ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng kinakaharap nitong kasong crime against humanity. Kasabay nito, inanunsyo rin ng ICC nitong Lunes na fit to take part para sa pre-trial ang dating Pangulo matapos isumite ng 3 medical experts ang resulta ng isinagawang pagsusuri sa kalusugan nito. Kasunod ito ng naging kahilingan ng kampo ni Duterte na pagpaliban sa nakatakdasa ng paglilitis noong Setyembre ng nakaraang taon dahil aniya hindi kayang humarap ni Duterte sa pagdinig dahil sa health issue. Dagdag pa ng ICC sakaling may isa o higit pa na charges ang makumpirma laban sa dating Pangulo, agad na ililipat sa trial chamber ang kasunod na paglilitis. Sa ibang balita, dagdag pasanin po sa ating mga motorista. Muli na namang nagkaroon ng taas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ay simula ngayong araw ng Martes. Tumaas ng 40 centavos kada litro ang gasolina, 80 centavos na aumento kada litro ng kerosene, habang big time hike na piso at 40 sentimo sa kada litro ng diesel. Ito na ang ikatlong magkasunod na linggong taas presyo sa gasolina, habang ika-4 na magkasunod na linggo naman sa parehong diesel at kerosene ngayong taon. Itunuturong dahilan sa pagtuloy ng taas singil ang kakulangan sa supply ng langis, bungsod ng pagtigil ng 2 malaking oil field sa Kazakhstan, mga hadlang sa pag-export sa Black Sea at iba pang geopolitical issue sa Middle East. Minamataan naman ng Department of Transportation o DOTR ang kahabaan ng C5 Road, partikular sa Katipunan bilang lokasyon ng bagong bus rapid transit. Ang target ng bagong bus transit ay katulad ng EDSA Carousel, kung saan layong nitong mapabuti ang pagkocommute sa silangang bahagi ng Metro Manila. Dagdag pa rito, tinatayang nasa higit 200,000 motorista ang dumadaan sa C5 araw-araw ayon sa MMDA. Sa kabila nito, plano pa lamang ang implementasyon ng bagong bus rapid transit dahil sa kakulangan ng budget ng DOTR ngayong taon, bunsod ng paglalaan nito ng pondo sa EDSA rehabilitation. Sa iba pang balita, self-rated poverty sa bansa bumaba base sa pinakahuling survey na isinagawa ng social weather stations. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap noong 2025. Base sa resulta ng survey noong November 2024 to 30, 2025, bumaba ang self-rated poverty mula 57% noong 2024 to 51% noong 2025. Ayon sa palasyo, ang hunger incidence sa bansa bumaba rin dahil na rin sa walang gutom program ng Pangulo at DSWD, at ito ay nagsisilbing patunay na ramdam na ang pagbabago ng pamumuhay ng mga mamamayan dahil na rin sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa mga higit na nangangailangan. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ng dami ng mga Pilipino nakakaranas ng gutom ay malaking tagumpay para sa bayan.
Ibig sabihin lang nito ay ramdam na ang mabuting epekto ng social protection programs ng pamahalaan. Gaya ng walang gutom program na naglalayong tuluyang wakasan ang gutom sa bansa. Ayon din sa utos ni Pangulong Marcos Jr., palalakasin pa ng DSWD ang walang gutom program upang palawakin ang coverage nito at makapaglingkod sa 300,000 beneficiaries ngayon 2026. Dumako tayo sa ating lagay ng panahon. Patuloy pa ring nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang parehong northeast monsoon o amihan at shear line. Bagamat bahagyan ng humina ang epekto ng shear line, magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa northern at eastern Samar, southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Samantala, kasalukuyan namang walang low pressure area na binabantayan ang pag-asa sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility. Susunod sa News Force. PCG patuloy sa search and rescue operations para sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. VP Duterte ikinalungkot ang trahedya sa karagatan ng Basilan. Pagtulong ng China Coast Guard sa mga tripulante hindi lisensya sa presensya sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.